What's up mga ropa? Today's video, we're gonna unbox this and we're gonna build it for Tune class or BMAX setup because we have race tomorrow and yeah, I have to fix this so I can add it on my arsenal. So let's do this. Unbox first. So this kit, it came from Pons, my best friend Pons. It's basically I think he gave this to me because I help him. Me and Bobby help him on the race. We're kinda doing like a martial thing, helping him for the who's gonna be the next race and stuff like that. So okay, there we go. And shout out best friend, thank you very much for this kit. I really like it, thank you so much. So first yan, we got this limited edition low friction tire. Then ito yung cowl nya, it's ABS definitely. We're not gonna need that. This is the thing, bro. It's carbon. So we're gonna I'm not sure if I'm gonna use this or not yet, but the wings for the back, and this is the chassis, and then gears and terminals as well, and then the A parts. Ooh, what's this? It's like a comic, bro. This is how they do it now, bro. Okay. Okay. Yeah, I haven't opened box stock car in a while. Ooh, this is fancy. I like this. So, okay. Yung mga hindi mo na kailangan, go here, go back inside for now. I'm gonna put this outside because I might need that right away, and so as the A parts actually. Let's do it like this, and like that, no, and like that. Alright, let's go. So first is for the wheels, actually. Yeah, I really need this, guys, because these guys break a lot. So first, set up muna natin ang wheels. Is this 72? Yeah, it is 72. It looks so short though. Never mind. Okay, so my wife, I asked my wife, and she want this wheel set for this, so I'm gonna use this wheel set. It's a used wheel set. I use this for my box, my Tune class or BMAX setup as well. Few months ago. So we're just gonna reuse it. So we're gonna set up the back first. Wide. It's a wide setup. So first is kailangan natin ng bearing, wheel set bearing. Ito is nanggaling na din siya sa use na car ko. Nilinis ko na lang. I'm broke. Pulubi na tayo, wala na tayong pambili ng wala na tayong pambili nito, kaya use na lang yung ginagamit natin. And then hanap tayo ng, there we go, wheel, roller spacer. Kailangan natin ng 4 dahil lalagay natin yan sa gulang. So it doesn't matter if you want to use used or new, it's up to you guys. So make sure yung parang may
Nasaan ka ba? Ano bang tawag niyan? Libog pa ng kuko ko? Whatever. Basta yun, dapat yung nag-hit sa roller, yun yung mag-hit sa bearing. Again nga natin ng konting budots. Pagbubudots natin ng konti ito. Budots. Kalakalawang na pre. Budots muna natin ng konti. So, kailangan natin ng gear muna tayo o parts. Basically, itong setup ng gear na to din ang gagamitin natin lahat. So, from this side, lalagay natin si gear. And then, pasok. And bearing, then spacer, then wheels. Wala akong wheel installer, so pag ganito lang talaga ako lagay. So sumobra na this side, kailangan na natin gamitan ng wheel puller. So ipupush natin ng konti ito kasi sobra. Tapos from there, ipapasok naman natin sa kabila. So sobra pa din this side, maluwag ng konti. Yan, gumagalaw. Ang setup ko lagi is gumagalaw ng konting-konti para medyo fresh ang tumakbo, para free. Wala, hindi ko nalagyan ng ng budo yung kabilang side. Ano natin, konti lang. Di pa yata tumama. Okay. That's that. So, punta naman tayo sa harap. Same thing lang. Let's go. Pasok sa isa. Until lumabas. Good. Tapos, linis ng konti. Tanggal tayo ng konting weight sa gulong para makaarangkada tayo ng ayos, papi. So dito, first is orange or pink kung ibang chassis yung gamit nyo, and then yellow kasi yun yung gagamitin natin. Make it click. Tapos si other bearing naman, dito pa lang kung dapat lagyan na natin. Dalawang patak. Dapat nga isa lang, pero ano tayo ngayon? Galante. Bearing, wheel spacer, then punas lang. Baka na ng budo, di baka matanggal tong ating wheel of fortune. Uy, a wheel! Oops, ayun, lumalabas na. Tulak. Medyo madami dito. So papantayin nyo lang yan, men, as much as possible na kaya nyong pantayin. Alam ko sa Pilipinas madami ng mga magaling mag-build dyan, pero siyempre lagay natin din dito para baka may gusto pang matuto na ayaw magbasa nun sa diba? Ayan, nagagalaw na. So, magagalaw na siya ng konti. Freedom of choice. Yeah. Ayan ang ikot niyan, mga pops. Gumagalaw-galaw itong isa. Diba? Effective. Alright. Let's do this. And then, diretso na tayo sa likod. Likod na agad. Ito, spare parts. Kukuha lang ako ng bagong parts. Kailangan ko yun.
Alright mga ropa, so ito yung isang parts na kailangan ko. So 2 parts kasi yung gagawin natin para sa likod. Yung isa magiging brake plate lang talaga, then yung isa magiging roller. 2015 pa oh. Ano to eh, pinakatatago-tago ko to eh. Para pag ganito yan pre. Ano to yung AR something? Anong tawag? Ito, for AR chassis. Kalagay ba yung port number? Ito pala yung port number. So, okay. So, this side, kailangan ko ng mahabang screw. Kasi, papatagusin natin para pamahaba. Balik ka muna ulit dyan. Tapos, ito kailangan natin countersunk. Uy! Countersunk para dito. So, may countersunk tools ako pero abnormal na yung ano eh, yung Dremel ko. So, ito na lang, manual. Hindi ko na kailangan ng tools. Tapos, ano lang, check lang. Pag lumapat, spacer. Kaya inuuna ko yung spacer para ang spacer mag-hit sa carbon tapos mag-hit sa washer para hindi masira dito. Kasi minsan bumabakat dito yung ano yung mga spacer. So kaya ganito yung ginagawa ko para hindi masyadong bumakat doon. Ang haba nitong ano, tornilyong to. Gagamitan na natin ang pinagbabawal na technique ang ating ano, ang ating dildo. Oy, sumobra. Sira ulo. Ang haba oh. Ibali na, okay lang yan. Tapos ito, nakaganito. Ganyan setup natin sa likod. Kasi, nasa na si pare ko eh. Nagamitan natin ito yan par. Gamitan natin ng spring sa likod yan pare. Gamitan natin ng spring yan tol. Kung wala kayo nung spring washer or spacer, pwede nyo gawin to. Wala kayo ng dalawang roller spacer or 4 if you want, kasi pwede naman din maglagay kayo dito sa ilalim para hindi masyadong magalaw ang spring nyo sa ilalim if you prepare those, kung mas gusto nyo yung ganon. Pero kung ayaw nyo talagang gumalaw, wala, nalaglag pa yung spring. Pero kung ayaw nyo talagang gumalaw, mas maganda gumamit kayo ng spacer ng spring. So, ito, dito muna tayo sa cheap budget. Dito tayo sa cheap budget mga ropa. Budget meal ba kung tawagin? Budget meal lang boss. Budget meal lang po yung kaya boss. So yan, and then kuha tayo ng lock nuts. Kailangan natin lock nuts, lagay natin dyan kasi maluwang yan eh. So lock nuts, kuha tayo. Ano to eh, for now ito nakaganto muna din. Pagka ayusin pa natin yan mamaya at the end para doon sa hindi gumaganito, hindi bumababa, hindi nagne-negative yung ano. Dapat kasi ganyan lang siya, umaakyat lang. So the way ko i-tight yung ganito is may make sure ko munang flush siya dito, flush siya or pantay sa tornilyo, and then tsaka ako magmamark ng kung ilang ikot. Halimbawa ito yung butas, diba? So that's 1, 2, 3, 4, 5, 12. So yan lang. Tapos yan yan ang mga ropa. Paano ba? Ito pala dapat nag up and down na siya. Tapos lalagyan lang natin ng tornilyo yan dito
Sa gitna para hindi mag-negative, para hindi na ganito naka-negative, para hindi nakatingala yung rollers mamaya. So, pero yan na muna yan. And then, punta na tayo sa side. Side damper. Wala na ako nung carbon. Ito na lang. FRP. Gamit na din as usual. Ano lang ako eh. Tama na ako sa mga gamit na parts. Tipid ba? Tipid version ba? So, kuha tayo ng 4 na tornilyo. Kasi 4 siya. Mamount natin dito. Dito. Sa gitna. Hindi tayo magmamount dito kasi pag nagmount dito, napupunit par eh. Ilang beses na akong napunitan. So, dito na. Kuha tayo ng 4 na pare-pareho yung haba. So, sa right, may nakalagay na pala R. So, pang right daw to. Sabi ko. So, spacer. 3mm spacer. Nasaan ba yung camera natin? 3mm spacer nilalagay ko. Kasi masyadong mataas pag ano. Pagka yung 1.5. Pwede na yan, pwede. Pwede, pero depende. So, kain muna natin to. Excuse me lang mga cameraman. Kukain ko lang ito. Ang ating ano, para ma-check lang kung gaano kataas. So, 1.5. Mga 1.8 yung sa ilalim siguro. Hindi, 1.5 lang. Oh, which is very good. Tapos sa likod natin is sobrang taas. Over 5. Mga ano to, mga 7mm siguro yung taas. So, pwede pang ibaba. Pwede ko pang ibaba yung likod. Kaya lang, this race medyo ratratan. So, baka hindi ko na ibaba yung likod. Amo siyang nakataas. Best friend Pons! Ikaw itong binigay mo sa akin, itong tatalo sa'yo. Kita mo. Wala, nakarma ako. Napahirapan pati ako. Wala, sabi sa'yo, nakarma ako pre. Ngayon ako magat na. Gamitan ulit ng dildo yan mga ropa. Always countersunk your plates para hindi din madamage yung truck ng nagpaparace mga ropa. Tapos may nanood na bata, no? Sabihin sa nanay at tatay, pabili nyo ng dildo. Kasalanan ko pa ngayon. Okay, so tapos na ang side. What's up mga katsa? I kind of missed that line, bro. For now, I'm just gonna cut the video here. Because the video is gonna be like way too long. And you guys might get bored watching and listening to me babble around, but yeah, I'm just gonna cut it for now, and then I'm gonna post the part 2 later on, so stay tuned for part 2, bro. Thank you.